gawa po ito sa mga pira-pirasong retasong mga kahoy. Kaya nilang. Kasi in-upcycle or ni-recycle. Nakakabilib, hindi ba? At para malaman ang storya sa likod ng mga obrang ito, tawagin na natin ang artist, ang mahusay na artist, na nagmula pa sa Rodriguez, Rizal, walang iba kundi si Nico Osma. Nico, pasok! Ang bata! Nico, ilang taon ka, Nico? Miss Love, I'm 22 years old. Yes, 22 ka? Yes Tama, po, yes 23 ako. Very good! Nico, batiin mo muna yung ating nanonood sa Net25 at nakikinig sa Radyo Agila. Go for it, Nico. So, good morning po everyone and Yes. to all my friends and my family po na nagsusupport sa akin. Ayun po, good morning po. Shout out po pala dun sa BSE Science 1. Saan school? Sabi mo school. Shout out po sa University of Rizal System, Rodriguez Campus po. Mga teacher mo dyan, ano yung sabi mo na? Kasi baka hindi ka pumasok. Pumasok ka ngayon. Mamayang hapon pa po yung Mamayang schedule hapon. po. Ayan. Okay naman. I'm sure nakatutok sila ngayon. Nico! Nico! Ang gaganda! Ang gaganda ng mga obra mo. At hindi ko akalain. Siyempre, ako rin. Wow! Mga retaso ng kahoy. Ha? Yes po. Paano mo na-discover itong klase ng ganitong artwork? At ano ang naging inspirasyon mo? At bakit mo naisip na yung mga pira-pirasong kahoy? Saan mo kinukuha yung mga yan? Dami kong tinanong sa kanya, pero umpisahan natin. Bakit ka anong inspirasyon mo muna rito? Bale, na-inspire po ako na mag-start po ng wood crafts po. Since yung father ko po is may business po kami na cabinetry po. Bale, finishing carpenter po siya. Gumagawa po siya mga cabinets po. So lumaki ka na puro kahoy ang kapiling mo. Yes po, yung family po talaga namin. Family Ano business. ang pangalan ng tatay mo? Ano pangalan ng tatay mo? Ano po, si Neri Osma po. Ayan. Neri Osma? Yes po. Yun ba yun? Opo, kasama ko po siya ngayon sa studio. Halika nga rito tayo, Neri. Halika muna rito. Halika, sumama ka rito sa amin. Para lang mapakita lang natin siya. Kasi siya po yung naging inspirasyon. Gusto lang natin malaman gaano nakatagal na siyang gaano nakatagal siyang kumbaga, nagkakarpintero. Tay! Mahusay ka, ha? Ang husay mo, ha? Diba? Okay. Bilang nandiyan ang tatay mo, parang homage din to sa tatay mo. Yes po. Oh, anong pakiramdam, tay? Isang tanong lang, ha? Pagbigyan niya ako. Nandito siya eh. Isang tanong lang. Anong pakiramdam na yung anak po ninyo ay kayong inspirasyon? Naku po, nagpapasalamat po kami unang-una sa Panginoon Oo. Jesus na pagka-dawaban po ang aming mga anak ng talento na sa mga ganitong bagay po. Yes. Lagi po namin sinasabi sa kanila, lagi lang po maging humble. Oy, very good. Pag may pagkakataon po, ituro po sa mga bata rin na katulad din po nila yung kanila pong binigay ng Diyos na talento. Yes! Maraming salamat, tay, ha? At maraming salamat pumasok ka dito sa amin, ha? Ayan, okay. Eto na, dyan na daw siya! Para makita niya, okay. Sige, syempre, Nico, ha? Gusto ko malaman, ano ba ang tawag dito sa art work mo na ito? Okay po. Bale, nung 2020 po, nung nag-lockdown po, naka-discover po ako ng 2 art styles ko po, 2 art techniques po. Correct. Bali po dito po sa Ito muna right tayo. po natin. Yan. Ang tawag ko po dito is geometric wood art po. Geometric. Yes po. Ayan. And Tay, then- ito tay, parang mga piraso mo to. Hinayaan mo na lang siyang kunin. O, tama yan, okay. Tapos, gaano katagal mo itong ginawa at bakit itong klaseng art ang inuna mo? Bali po dito po, tumatagal po ako ng about mga nasa 1 to 2 weeks po yung process. Wow. Depende sa laki. Depende po sa size. So ito, din po. gaano kalaktagal? Ito po, inabot po ako dito ng 1.5 week. Okay. Siyempre ito, nakikita natin, di ba, iba-iba eh. O, pati yung paglalagay mo. So, ang ginagawa mo ba ay ginuguhitan mo ba muna or bahala na kung ano yung parang as you go lang, dito ko ilalagay to, dito ko ilalagay ko. May ganun ka ba? Bali sometimes po, nag-start po ako sa drafting, sa sketching po. Ayun! And ayun po yung pinaka-sinusunod ko po na reference po. Then minsan naman po, hinahayaan ko lang din po yung sarili ko na may express ko po yung sarili ko. Bali po, wala po akong sinusunod na reference. Oh! Artist talaga! Okay, dito naman tayo. Dito, gandang-ganda. Ha? Pupunasan ko lang yung sige po. kasi madumi yung keme. Ayan, makikita natin. Ang ganda nito. Ha? Anong tawag mo rito, dito sa disenyo mong ito? Bali dito naman po is yung sculpture naman po. Okay. Bale ang technique ko po dito sa sculpting po is through sticking po. Bale, through small pieces po, pinagdidikit-dikit ko po then para po makabuo ng isang 3D sculpture po. Gusto kong sabihin sa'yo,
Mahaba pasensya mo, no? Di ba, Tay? Tingnan mo to. Eh, bago mo to nabuo, pinagpira-piraso mo muna to. Yes po, yes. Siyempre, ito talaga. Gaano mo katagal nabuo itong obrang ito? Dito naman po, inabot po ako ng halos 1 month po para mabuo yung ano. yes. From concept po hanggang sa matapos na po yung... Habang ikaw ay pumapasok ng iyong eskwelahan or asyon ito? Bali po, ginawa ko po ito ng ano po, hindi pa po ako nag-enroll po sa ano university Ayun. po. Kasi kung yun, matindi, no? Talagang matindihan. Pero ito, ha? Pasensya pa rin. Alam mo ang ginawa niya, yung ilalim nito, merong salamin. Ha? So, nakikita mo dito, parang magkabila Yes, yung nakikita mo. Yung obrang nandito sa harapan. May ibig sabihin ba yan? Bakit mo nilagyan nitong salamin? Yes po, para yung ano po kasi na to, yung platform po na to, is ibig sabihin po nito, is ito po yung parang mundong yung ginagalawan natin. And para po, kaya po gumamit po ako ng base na mirror po para mag-reflect din po yung nasa ilalim po niya. Bakit? Pinaghirapan niya po yung ilalim, ano? Kailangan niyo rin po talagang makita. Yan po, oh. Makikita niyo rin po kung gaano kadetalyado at kabusisi ang ginawa Yes, mo Miss rito. Lam. Opo, Galing mo, opo. mahusay. Okay, dito na tayo dahil mapalad tayo dahil itong mga ito. So, ito na ginagawa mo ng business. Halika rito, Tay. Bukod kasi sa karpentero si Tatay, may sarili na siyang business. Di ba, Tay? Ano pakiramdam na may business na? Ginawa na yung kanyang art piece po o yung kanyang skill. Eh, ngayon, ginagawa na po niyang business. Parang kayo, isang magaling na karpentero. Diba, anong pakiramdam niyo daw? Very proud po ako bilang po ama ng aking anak. Oo. Basta po, yun lang po lagi kong binabanggit po sa kanila. Kung sakasakali man silang pala rin sa kanilang napiling business is tumulong rin po sa ibang mga nangangailangan. Ibalik. Ayan. Okay, so ito na. Ito ba binibenta mo na? Yes po. Ano ito po yung mga products po namin na ino-offer po. Bali dito po, nag-offer po kami ng ano po, key organizer po, key holder po, which is pwede nyo po siyang isabit sa wall nyo and pwede nyo pong sabitan din ng mga susi. Ikaw ang nag-design na to? Originally po si Papa po yung nag-design. Ayun po. Ito talaga ang pinanggalingan ng lahat-lahatan. O, ano pa? Meron din po kami ditong phone holder po, phone stand, which is pwede nyo pong i-stand dito yung phone nyo. And it comes po with different colors po and different types of wood po. Magkano ang range ng mga ginagawa, ng presyo ng yung ginagawa, ng inyong ginagawang mga obra? Bali dito po sa products po namin na to, nag-range po siya from 150 pesos to 600 pesos po. Okay, so ito na. Ito na yung last. Papakita natin. Ganda nito. Mukha ganda! Ang ganda! Grabe! Ang ganda nito. Thank you, Ito naman, paano mo naisip na gawing parang portrait? Tama? Apo. Itong iyong woodwork. Anong ginawa mo rito? Bale, ang tawag ko po dito sa art style po na to is wood mosaic portrait po, which is may photograph muna po ako na pinaggagayahan po as my reference. Then ginagawa ko po siya into woods naman po. And I use different types of woods din po para makapaggamit po ako ng iba't ibang kulay po ng woods. And maano po siya, yung image po. Yes, kasi kung hindi niya gagamitan ng ibang ng ibang kulay, ng ibang texture, hindi po lalabas Yes yung po. mukha ng ating Image model, po. ha? Yes po. Sino ba ito? Bali po, ito po na-exhibit ko po siya sa Tagaytay last year po. And ang title po nito is Kalaro sa Dapit Hapon, which is nag-photograph po ako ng isang bata po. Wow, photographer din siya. From an street po. Then ayun po, sobrang May authentic pangalan po. ba siya? Ano Wala pangalan? po. Wala. Wala po. Naku, dapat hanapin mo to. Sobrang authentic po kasi nung Sobra. Ng smile niya, yung no? smile niya. Kaya po talagang na-inspire ako na gawin siyang wood. Pero alam mo na may malalim na pinagdadaanan si Bebe, ha? Kung sino ka man, laban lang ng laban. Yan. Okay. Tama po. Kwento mo sa amin yung mga karanasan mo sa pag-start nitong art skill mo hanggang sa ngayon na ikaw ay nag-uumpisa na talagang pumaimbulog sa itaas ng iyong karera, diba? Nag-exhibit ka na. Ano yung mga natutunan mo sa prosesong ito? Hi! Salamat sa profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.